Good morning to everyone and welcome to my channel. And it's me again, ang inyong chismosong kaalab vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So huwag ninyong babaktaon, lalaktaon itong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buuin nyo to start to finish, and don't forget to share this video para mas lalo tayong dumami and mas lalong lumaganap ang ating ibabalita ngayong araw na very very interesting. So dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Simula nga nung nagkaroon ng flood control project or nadama yung pangalan ni Arjo Atayde, nabulahaw na nga or wala nang katahimikan. So ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo. So ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again sa TT o sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, mula nung nagkaroon ng flood control project or mula nung nadamay siya or dinamay talaga siya ng mga diskaya or ng mag-asawang diskaya sa flood control project, mula nun hindi na natahimik, nagkaroon na ng mga mantsa ang pangalan ni Arjo Atayde or ni Mr. Spotted. Paano ba naman kasi guys, very legit talaga yung mga tinuturo ng Diskaya about sa kanya, 'di ba? Very legit, very sourceful talaga yung tinuturo sa kanya or dinadawi talaga siya ng mga Diskaya. 'Di ba? At 'di ba? Ngayon kayong 2026, kamusta na kaya yung taong should I say tao pa ba yun? Hindi naman makatao yung mga ginawa niya, no? Hindi naman talaga makatao talaga yung magnakaw ka sa mga kapwa mo Pilipino, 'di ba? Kahit naman hindi siya madamay, guys, or hindi siya talaga banggitin. Talagang binanggit talaga siya, 'di ba? Um hindi naman mababanggit yung mga diskaya kung wala talaga siyang kinalalaman, 'di ba? Mula nun parang makikita ninyo talaga na very tulala na siya or tulala na siya. Ang layo na nung Arjo Atayde na talagang, 'di ba, nung Zarzuela era pa or nung Z group na era pa, napaka madaldal, 'di ba, pa-interview, 'di ba? Ito lang naman palang makakapagpatahimik sa kabaklaan, sa kadaldalan ni Arjun, no, sa kadaldalan niya, and syempre sa kadaldalan niya, 'di ba? Kung hindi pa talaga nagsalita yung mga diskaya, hindi pa natin malalaman ang mga katarantaduhan at kahayupan na dala na ito ni Mr. Spotted or ni Arjo Atayde, 'di ba? Dahil, 'di ba, yun naman pala, very very true. Kaya kahit anong gawin yung pagde-deny or kahit anong gawin yung pagsisinungaling is hindi talaga siya makakatakas, dahil guys, ang lakas-lakas na ng mga ebidensya, pinagsisigawan na yung pangalan niya. Alam nga naman mag-imbento yung mga diskaya, 'di ba? Hindi naman siya ituturo, hindi naman siya ididiin sa mga pagganitong problema or sa mga pagganito kung hindi talaga siya isa sa mga magnanakaw. Kaya, 'di ba, na-depress na yata ngayon to ng bonggang-bongga tong si Arjo Atayde, no, dahil nga halatang guilty siya, 'di ba? Kahit na maispatan niyo pa siya sa kahit saang video, yan na lang ang natitira niyang mukha, okay? Yung mukha niya ngayon is hindi na maipinta. Word na word ba? Malapit-lapit na ba? 'Di ba?
Huwag kayong mag-alala guys, sobrang lapit na ni Arjo Atayde sa katotohanan. Or sobrang lapit na niya sa stillborns. Grabe. Diba, tapos siya pa yung magde-deny na keso ganito, keso ganyan. Na wala daw siya kasalanan. Wow, talaga. Sino mga niloko mo, diba? Hindi kami magpapaloko sa'yo, diba? Hindi kami magpapaloko, and syempre hindi naman kami tanga na na hindi ka pag-isipan ng masama. Lalong-lalo na, 'di ba? Anong tingin mo sa mga tao di paniniwalaan yung mga diskaya sa mga sinasabi nila na itinuturo ka or dinidiin ka? Anong gusto mong palabasay na nagsisinungaling sila, na nag-iimbento sila ng kwento na dinadawit yung pangalan mo for the ano lang, for the clout lang, 'di ba? Kaya sorry ka na lang, Arjo, 'di ba? Hindi naman din talaga magsasalita yung mag-asawang yan kung wala namang katotohanan sa sinasabi nila, okay? Or hindi legit yung sinasabi nila, or hindi legit yung pagkakadawit mo doon, 'di ba? Sila lang talaga yung may lakas ng loob, tapos ikaw deny ka ng deny sa bagay, 'di ba? Diyan niya lang naman ginagamit yung pagiging artista niya. Diyan niya lang naman ginagamit ang pagiging actor niya. Yung pagde-deny niya ng pagde-deny, niya lang talaga ginagamit. Wala nang iba pa, okay? Kaya, 'di ba, for the movie lang daw kaya siya nagnanakaw, or ganun yung papel niya sa pelikula niya. Palusot ka pa. Anong gusto mong sabihin, na scripted lang yung sinasabi ng mag-asawang Diskaya, 'di ba? Eto na nga guys. Kung 'di ba, kung mapapansin niyo guys, ang laki na ng itinanda niya ni Arjo. Paano? Laging nakatulala, laging nakaburangot. Nagre-reminisce ka na ba ng mga huling sandali mo dito sa outside the world, 'di ba? Dahil baka mamaya sa isang ganun mo lang, talagang, or sa isang pakita mo lang, ganun ka na agad, 'di ba? Ganun ka na, sumalapit-lapit ka na, 'di ba? Kaya na de-depression ng bonggang-bongga. At kahit anong gawin niyang pagde-deny guys, kaya siguro natutulala is wala nang naniniwala sa kanya, wala nang bumibili ng kanyang pagsisinungaling. Kung sa showbiz, oo, nakakapagsinungaling ka, 'di ba? Nakakapag-lie ka sa showbiz. Pero dito, Arjo, ibahin mo, dahil yung mga politikong kaharap mo, talagang matatalino. Akala mo madadaan mo sila sa pa best actor, kuno mong actingan. Uy, hindi. Kung yung showbiz, oo, nadadala mo, pero ibang world ang ginagalawan mo, yung world na ayaw ng mga sinungaling, at ayaw ng mga manloloko, okay? Talagang ginagawa mo yan para kaawaan ka, para hindi ka lalo idiin, no? Pero sorry ka na lang, 'di ba? Kung mag-asawang Diskaya yung kaharap mo that time sa mga pa-acting mo, talagang hindi ka paniniwalaan ng mag-asawang yan, 'di ba? At saka hindi naman magsisinungaling yung mga Diskaya na idadawit yung pangalan mo for the flood control na, 'di ba? Medyo maselan yung topic na yan, pero sila lang naman talaga yung may lakas ng loob guys, yung may tapang, 'di ba? Yung may tapang labanan yung takot na nararamdaman nila. Kaya 'di ba, kumbaga 'di ba, hindi lang naman kami pwede ang makulong dito, 'di ba? Marami kaming kasangkot. Isa na nga tong si Arjo Atayde, 'di ba? Kaya kung nasan ka man naroroon, 'di ba? Sana masaya ka, dahil pagka nagpahuli ka, wala ka ng kawala, 'di ba? Or isang pakita mo lang dito, ay nako, maraming dadampot sa iyo.
'Di ba? Ako mismo guys ang nagsasabi, maraming dadampot diyan kay Arjo Atayde at maraming dadampot yun sa kriminal na yan. 'Di ba? Kasi napakalaking krimen talaga yung ginawa niya talaga. Hindi lang basta-basta simpleng kasalanan lang na pagpapatawad agad ang parusa, 'di ba? Or pwede kang patawarin. Pero guys, pag nanakaw yan, pwede kang makulong, 'di ba? Pwede kang makulong, masintensya ng habang buhay, 'di ba? Hindi yung inagawan mo lang ng candy tapos magsasorry ka na agad, accepted ka na, 'di ba? Tapos madadala mo pa sa pagsisinungaling mo yung ginawan mo ng ganon, 'di ba? Pero yung mga ganyan guys, hindi na dapat pa sinungalingan yan, 'di ba? Hindi na dapat pa sinungalingan yan. At kahit ano man kasinungalingan ang gawin niya ni Arjo, wala nang bibili niyan, 'di ba? Ibahin mo yung showbiz world na ginagalawan mo noon sa world na ginagalawan mo ngayon. Maski nga showbiz world, sinusuka ka na dahil dyan sa mga pag-uugali mong ganyan eh. 'Di ba? Dahil sa mga paggagaganyan mo, marami nang sumusuka sa iyo sa pagkatao mo. 'Di ba? Marami ng mga ganyan Arjo Atayde. 'Di ba? Maski 'di ba? Tulala na yan. Katutulala mo, kakabusangot mo, kaka-word mo, tumatanda ka na lalo, matanda ka na nga, tumatanda ka pa. Baka mamaya tawagin sa'yo ng mga tao dyan pag nakasalubong ka, lolo, 'di ba? Grabe talaga, ang laki talaga ng itinanda ni Arjo Bot nung nagkaroon lang ng ganitong issue, nagkaroon lang ng ganitong issue na kanyang kinasasangkutan, 'di ba? Yan kasing halatang guilty at yan yung halata na talagang nag-iisip pa siya or mag-iisip pa siya ng mga kasinungalingan na kanyang sasabihin sa mga pa-meeting de avance, kaso nga wala nang bumibili, 'di ba? Wala nang naniniwala, tas magwo-walk out ka pa, 'di ba? Halatang guilty at super duper guilty talaga, 'di ba? Baka mamaya naaaning-aning na yan or nababaliw-baliw na yan dahil nga hindi na niya alam talaga kung ano pa talagang gagawin niya or kung ano pa talaga yung dapat niyang gawin sa pagde-deny niya, kasi nga wala nang 'di ba? Ayon lang sa mga napapanood ko dito sa social media, sa SOCMED, wala na halos naniniwala sa kanya, 'di ba? Wala nang halos na bumibili sa mga pasinungaling effect niya o sa mga pa-showbiz effect niya na pwedeng magsinungaling or ang dali lang magsinungaling, 'di ba? Ang dali mo lang mapaikot yung mga kaharap mo yung mga nag-i-interview sa iyo. Pero 'di ba, hindi niya naisip na hindi siya pwedeng magsinungaling dito kasi nga hindi naman talaga showbiz world yung ginagalawan niya. Iba ng mundo yung kanyang ginagalawan, 'di ba, mga ka-PDN? Kaya kung ako sa kanila or kung ako sa kanya, 'di ba, isipin niya mismo yung pagsinungaling niya kasi nga yung pagde-deny niya talagang wala nang bumibili sa kanya or wala nang naniniwala sa kanila. Yung ini-interview nga siya 'di ba? Wala nang naniniwala sa kanya or hindi maipinta yung mga pagmumuka or hilatya ng pagmumuka ng mga interviewers sa kanya or yung mga kapulong niya diyan sa kongreso, 'di ba? Wala nang naniniwala or walang bumibili sa kanya, 'di ba? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe. And God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching everyone. Have a nice day. Keep safe. And God bless. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And syempre, don't forget to click the notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay?
So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching. Bye-bye.